Sige mga kapatid, tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos at buksan ang ating mga kasulatan sa Roma chapter 8. Sige po mga kapatid, sa Romans chapter 8 po at itutuloy po natin mga kapatid no yung ating pong pinag-aaralan po no dito sa Romans 8. So sabi po rito mga kapatid no sa ating naiwang talata, nakalagay po rito yung babasahin ko po sa inyo yung nakasulat po sa verse 21. Okay, verse 21 hanggang 23. So sabi po rito ang nakalagay, ang buong nilalang ay magiging malaya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati rin naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid bagay, tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na walang iba ang katubusan ng ating katawan. Purihin po ang mga salita ng Diyos na ating pong binasa mga kapatid. Sabihin nga po natin mga kapatid, kaligtasan. Yes, so napakahalaga po ng kaligtasan. At ang kaligtasan po mga kapatid, ito po yung simula ng buhay natin sa pananampalataya. Hindi po ito yung katapusan kundi ito po yung simula. So may nakalagay po sa Biblia mga kapatid na ending, may sinasabi po na ang buhay natin kapag tayo po ay nag-umpisa ng sumampalataya kay Hesukristo, ito po ay may progreso mga kapatid, Ito po ay umuunlad. Ito po ay sabihin na po natin na lumalago, So paano ba lalago ang isang Kristiyano kapag ikaw ay nasa Diyos? Unang-una mga kapatid, ang paglago po ay kailangan po ito ay mag-umpisa sa sa tinatawag na pangunguna ng banal na espiritu sa atin, Sabihin nyo nga po, banal na espiritu. Yan, so yan po ang ginagawa ng banal na espiritu mga kapatid, Ang Diyos po ay tumitira sa atin. At ang kanyang ginagawa para tayo po ay palaguin at tayo ay maging katulad ng Panginoong Jesucristo. So, di ba mga kapatid, minsan naalala po ninyo, na napaalala ko po sa atin na ang ang goal, ang layunin po kung bakit ang Espiritu ng Diyos tumira sa atin, hindi lang ho para tayo ay mapagpala sa material, hindi lang po yun. Hindi lang din para gumaling tayo sa sakit, hindi lang po yun. Pero kasama yun. Hindi lang din dahil tayo ay may kailangan sa Diyos at ibibigay niya sa atin, hindi lang po yun. Alam niyo po ba kung bakit ibinigay ang Holy Spirit sa atin mga kapatid? Alam niyo ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos ibigay niya ang Espiritu niya sa atin. Alam niyo po kung ano yung gusto ng Diyos talagang mangyari? Para tayo po ay maging katulad ng kanyang anak. Yun po mga kapatid ang gusto ng Diyos, Tayo po ay maging tulad ni Jesucristo. So mga kapatid, ganito yan. Pag humihiling tayo sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid, at hindi natin yun alam, ignorante tayo. Yun ang totoo mga kapatid. Hindi natin alam yung hinihingi natin sa Diyos. Kasi po ang gusto ng Diyos, maibalik sa mundo yung tinatawag na imahe niya, Sabihin nyo nga po, imahen. Yan. So, ang imahen po, hindi yung mga mga larawan na sinasamba ng mga tao, Yung imahen ng Diyos, yun po ay walang iba kundi yung mga anak niya. Naintindihan nyo mga kapatid, Ang mga hinirang, Ang mga tinawag po sa biyaya. Sila po ang mga tao na supposed to be dapat sila ang kamukha ng Diyos, Ang Diyos ay sumasa kanila. Kaya nga sa Bible mga kapatid, diba, sabi nga ang mundo nang wala pang kasalanan, di ba ang sabi, pinaghaharian ng katuwiran. Di ba sabi ng Bible yan? Ang mundo, walang patayan, walang namamatay. Ibig sabihin po, ang naghahari dapat mga anak ng Diyos. Ang nangyari mga kapatid, may nahaluan tayo kumbaga po, sa mundong ito, ang maraming tao po, hindi mga anak ng Diyos ang marami, kundi mga anak ng dyablo. Bakit po? Kasi kung anak tayo ng Diyos dapat lahat ng tao sumusunod sa Diyos. Naintindihan niyo po? Yes. Dapat lahat sana tayo sumasamba sa Diyos, tita. So ibig sabihin,
ang mayorya ng mundo, hindi mga anak ng Diyos ang mga tao rito, kundi mga anak ng demonyo, mga anak ng diablo. So, gusto ng Diyos, mga kapatid, maibalik niya sa mundo na lahat tayo dapat mga anak, no? So, yun po ang goal ng Diyos, no? Gusto niya ang mundong ito hindi na pagharian ng masasamang tao, kundi ang maghari po ang mga anak ng Diyos. Ang tanong, pastor, paano mangyayari 'yon? Ang daming mga anak ng diablo sa mundo, di ba? Paano 'yan? Kaya nga ang sabi ng Diyos di ba ang sabi niya, huhukuman niya ang mundo, di ba? Sabi niya, gugunawin niya ang mundo. Ibig sabihin po ng paggunaw, aalisin niya ang masama, papalitan niya ng bago. Kaya po, di ba may talata sa Bible, mga kapatid, ito nakasulat sa Isaiah. Mababasa natin, pakinggan niyo to. Sa Isaiah, tingnan niyo to mga kapatid, no? Babasahin natin, no? Doon pa lang po sa aklat ni Isaiah, may sinabi na ang Diyos na babaguhin niya ang langit at ang lupa. Tulad po nito, basahin natin mga kapatid, no? Okay, Isaiah, basahin ko po yung nakasulat sa chapter, eto, no? Chapter 65, verse 17. Tingnan niyo po ang sabi, mga kapatid, nakalagay. Okay, Isaiah 65, verse 17. Sabi rito, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit, tingnan niyo po, at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na mapapaisip o maaalala pa. So, ibig sabihin, mga kapatid, may gusto ang Diyos na kalimutan natin. Ano po yun? Yung pag-iral po ng masama at kasalanan sa mundo. Di ba? Di ba, mga kapatid tayo, ano ba nangyari? Di ba, pinanganak tayo sa kasalanan. Di ba sabi ng Bible, pinaglihi tayo ng ating ina sa kasalanan. Yung dugo na nananalaytay sa atin, kasalanan. Tama ho ba? Masuwayin tayo sa Diyos. Ito totoo. Kung ang Diyos hindi naawa sa atin, mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi nagpadala ng tagapagligtas, saan tayo pupulutin lahat? Sulaan niyo po. Saan tayo lahat pupulutin? Tama, Tito, no? Lahat tayo talaga, sa totoo lang ba, lahat tayo dapat, impyerno tayo, walang maliligtas. Bakit, pastor? Lahat tayo nagkasala sa Diyos Sino bang taong hindi nagkasala sa Diyos? Lahat tayo. Di ba, no? Ibig sabihin, kaya lang tayo napunta rito sa biyaya kasi naawa ang Diyos. Kung ang Diyos hindi maawa, bye-bye tayong lahat, mga kapatid, no? Lahat tayo talaga. Walang pipiliin sa atin ng Diyos Di ba, no? So, dahil ang Diyos, mahabagin siya, kailangan niyang pumili kung sino yung kanyang mga hihirangin. At salamat sa Diyos kasi, ang sabi ng Bible, nakalagay, nung panahon ni Noah, pansinin niyo po, no? Basahin natin yung Genesis. Ito, may mababasa tayo. Okay, tingnan niyo po, noong panahon ni Noah, lahat ng tao sa mundo masama, wala nang mabuti. Pansinin niyo po ang sabi ng Biblia rito, no? Basahin natin, mga kapatid, yung chapter 6. Okay, chapter 6 ng ito po, chapter 6 ng Genesis. At ito ang sabi ng verse 5. Nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka at pag-iisip ng kanyang puso ay masama lamang na parati. Sabi rito, mga kapatid, no, mayroon pong sinasabi sa Biblia, no, may pangyayari sa mundo na lahat ng tao hindi na gumagawa ng mabuti, lahat na lang masama, no? Sarili na lang niyang iniisip niya. So sabi ng Diyos, nakita niya, no, lahat ng tao masama. Nakita niyo yung puso. At ang sabi niya, mga kapatid, etong sabi niya, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilikha pa ang tao sa lupa. Kita niyo ang Diyos? Di ba, no? Pinakikita ng Biblia sa atin na, ito sabi ng Diyos, dapat hindi ko na lang nilalang ang tao Di ba? Kasi puro masama yung ginagawa. Ngayon, ganito, may mapapansin kayo sa Bible. Ito sabi, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao. Tingnan niyo po, ano? Lilipulin niya. Tita, may tanong ako. Ang Diyos ba, pag dumating na yung galit niya, pwede bang wakasan ng Diyos ang mga taong masasama? Opo. Pwede. Ito, tulad na nangyari nung panahon ni Noah, no? So, ito sabi ng Biblia sa atin. Pansinin natin yung verse 8. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya. Nakita niyo po, no? Sabi rito, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, may nakita ang Diyos. May kinahabagan siya, no? Sino po 'yon? Si Noe. So ibig sabihin po, may isang pamilya
na nakita ang Diyos, no? Partikular, ang tiningnan ng Diyos, yung yung pinakapuno, si Noe, no? Yung tatay, tita, no? Kasi sa Biblia po, mahalaga na makita ng Diyos kung sino yung pinuno ng isang pamilya. Nakita niya si Noe, tingnan niyo, si Noe ang matuwid. Pero hindi sinabi ng Biblia na matuwid yung kanyang mga anak, walang sinabi, ano? Pero ang sabi, si Noe ay matuwid, syempre, dami na yung pamilya niya. So may tanong ako mga kapatid, mahalaga ba na masumpungan tayo ng Diyos na matuwid sa harapan niya? Yes. Di ba kailangan mga kapatid? Kasi kung tayo po ay sasama rin sa kasamaan ng tao at kasalanan, damay na rin tayo pag ninipol ng Diyos ang tao. Damay tayo mga kapatid. Yun ang totoo, no? Madadamay ka. So, nakita ng Diyos na si Noe ay, sabi nga, di ba, nakasumpong ng biyaya ang Diyos kay Noe. So, may pinakikita yun mga kapatid, no, na, di ba, ang ginamit ang Biblia, biyaya, di ba? So, ibig sabihin po, nahabag ang Diyos kay Noe. Si Noe makasalanan din, pero ang pagkakaiba ni Noe at ng mga tao noong panahon niya, yung pagkakaiba po, no? Si Noe mga kapatid ay kinahabagan. Tama ho ba? Tama. Kinahabagan siya ng Diyos. Isa sa mga nakikita ko rito mga kapatid, no, na factor, no, kung bakit si Noe ang pinili. Alam niyo po ba si Noe kung saan galing? 'Di ba sabi mga kapatid ng Bible, si Noe ay pinakaapo ni Adan. Mga kapatid, 'di ba? Siya yung pinakaapo-apuhan ni Adan. Ibig sabihin, kailangan mga kapatid ang iligtas ng Diyos, yung nanggaling kay Adan. Naintindihan niyo po? Bakit pastor? Kasi si Adan, alam naman natin ang sabi ng Bible, anak ng Diyos yun eh. Tama ho ba? So, ibig sabihin, si Adan, yung pinakaapo niya, doon ang Diyos tumutok. Kasi alam niya na si Adan ay anak niya. Di ba, no? So, may tanong ako mga kapatid, may tanong ako. Sino bang may karapatan sa kaligtasan ng Diyos? Pagdating ng araw ng paghuhukom, walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo maliligtas kung hindi tayo anak ng Diyos. Maliligtas ba yung mga anak ng demonyo, tito? May hindi, di ba? Yung anak ng diablo, makakaligtas ba yun? Well, hindi, di ba? Anak ng Diyos. Kaya pala tita, gusto ng Diyos, born again tayo. Di ba? Kasi kung hindi tayo born again, hindi tayo magiging anak. So, delikado talaga. Kaya tingnan nyo pa, balikan natin yung Romans 8 mga kapatid, no? Balikan natin. Di ba sabi ng Romans 8 nakalagay? Sabi rito, mga kapatid, ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Di ba? Ibig sabihin po, nasakop ng kasalanan, nasakop ng kamatayan, ng korupsyon. Kaya tita, hanggang ngayon, ang korupsyon hindi natin magagamot. Di ba? Kasi, tita kumbaga po, ang korupsyon, nasa ng tao, tita, puso eh. Di ba? Paano mo gagamutin yung puso? Mahirap yan, di ba? Diyos lang ang makagagawa niyan. Yun nga lang, nagpipray tayo. Tama ho ba? Nagpipray tayo mga kapatid na kahit papaano po, nung pairali ng tao, hindi yung kanyang makasalan ng kalikasan, kundi kahit yung pinakamaliit na elemento ng kanyang moralidad, gawin niya yung tama. Amen ba, tita? Amen. Kasi naniniwala po ako mga kapatid, naniniwala ako na ang tao naman, kung pipiliin niyang maging moral, kaya naman niya eh. Kaya lang tita, syempre, mas lamang ang korupsyon natin. Kaya sa huli mga kapatid, mangingibabaw po rin yung kasalanan. Ganun, Pero sabi nga ng Bible sa atin, huwag tayong mag-alala. Amen mo ba? Amen. Kasi kapag ang Diyos ang kumilos dito sa tao, amen mo ba? Amen. Tama, no? Tama. Ibig sabihin po, kahit imposible yung, di ba mga kapatid, ito, kahit imposible tita na mabago yung sarili natin, di ba? Kasi may tanong ako, kaya ba natin baguhin yung sarili natin? Sige, anong sagot? Mahirap. Di ba mahirap, tita? Di ba kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos? Oo, mga espiritu. Tama. Di ba? Kaya nga naniniwala tayo sa Holy Spirit eh. So sabi ng Bible sa atin, Diyos ang tutulong Sa atin. sa atin. Para mga kapatid, kahit tayo po ay masuwayin sa Diyos, kung alam nating anak tayo ng Diyos, di ba tita, no? Mga anak ng Diyos, parang anak din tita. Di ba tita, minsan yung anak natin nagpapasaway. Tama ho, mali? Di ba? Di ba? Pero ang tanong, nawala ba yung pagiging anak nyo? Di ba hindi? Yung pagiging nanay nyo sa Kanya. Hindi. So, ganun din ang Diyos eh. Tayong mga anak ng Diyos, may panahong gumagawa ng hindi tama. Tama ko ba? Nagkakasala. Pero alam yung gagawin ng Diyos sa atin? Yun nga sabi ko, palo. Di ba tita? Pagsasabihan ng magulang. Di ba? Ganon ang ginagawa ng Diyos sa atin hanggang ngayon, mga kapatid, no? Kaya ito sabi ng Bible sa atin may nakalagay, ang buong nilalang ay nasakop ng kabulukan. Pero ito nga sabi ng Bible sa atin, bagamat ayaw natin ito, tama po ba? Sino bang may gusto ng corruption, tita? Meron po ba? Wala. Di ba wala?
Sinong gusto ng kapayapaan, tita? Lahat. Sinong gustong may gulo? Wala, di ba? So, di ba tayo gusto natin ng kapayapaan? Pero sabi ng Bible, kahit gustuhin natin, pero sabi nga ng Bible, ang Diyos, parang hinayaan niya na gawin natin yung mali, mga kapatid, no? Pero para matuto tayo, gusto ba ng Diyos matuto tayo? Yes. Di ba minsan may mga kapatid ang Diyos, hinahayaan niya minsan na masunod yung gusto natin. Naniniwala ba kayo ron? Meron po ba sa Bible na gano'n? Meron, yung alibugang anak, napansin niyo po ba? Ginawa niya yung gusto niya. Ano nangyari sa dulo, tita? Wala. Nung magawa... Pagsisisi. Nagsisi siya kasi lahat nawala sa kanya. So mga kapatid, ganito, kung ang Diyos mabuti sa atin, kailangan niyang mangialam sa buhay natin. Amen po ba? Kailangan. Si pastor, sasabihin niyo pakialamero ako pag pinakialaman ko buhay niyo. Tama ho ba? Pero mga kapatid, kung si pastor, mapalad tayo kasi pwede pang ano no? Pero kapag ang Diyos nang nangialam, Wala na. no? Kasi ang Diyos, papaluin niya talaga tayo ng gusto, no? Actually, mga kapatid, ito, nakikita ko sa Biblia, no? Yung sinasabi ng Bible dito, no? Na ang sabi, di man natin gustong mangyari na hindi na tayo ay ayaw nating masakop ng kabulukan. Pero ang sabi rito, may nakalagay sa Biblia, mga kapatid, no? Na, ang nakalagay po, hinayaan ng Diyos mangyari kasi may gusto ang Diyos ipakita sa atin. Ano po yun, pastor? Kailangan tayong umasa. Tingnan po yung nakalagay sa Biblia, no? May nakalagay na word dito na tayo ay gusto ng Diyos umasa. So, eto mga kapatid, no? basahin ko yung Bible, na may salitang pag-asa rito. No? Sabi rito, ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Ibig sabihin po, nangyari ang mga bagay na mali sa mundo, no? Sino po bang nakagawa ng maraming mali sa buhay? Marami tayo. Dito. Di ba? Marami na. Kita nyo baka may mag-isip sa atin, pastor, bakit hinayaan ng Diyos mangyari? Kasi ganito. Gusto ng Diyos, kung ano yung mga maling nagawa mo, mga kapatid, no? Matutunan mo. Amen ho ba? Yes. Matuto tayo ron. Kasi, kasi mga kapatid, kailangang umasa tayo na ang Diyos may gagawin. Tama ko ba? Matuto ka ron kasi sa totoo lang, parang pinakikita lang sa atin na kung sa sarili natin, mahirap talagang maging mabuti. Di ba mga kapatid, no? Mahirap Kasi sabi ng Bible, ayaw man natin sa hindi, hinayaan ng Diyos, makagawa tayo ng hindi tama, hindi dahil ang Diyos, mga kapatid, ay nagtotolerate ng kasalanan. Ayaw nga niya nun Di ba? No? Ayaw nga niya nun. Kailangan tao, ano tayo? Makulit. Tita, Masuwayin. tama, masuwayin, di ba? Masuwayin. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, kaya nga sabi dito, ayaw man natin, nangyari pa rin na kasama tayo sa mga sumuway. Ganun no? Naging tayong pasaway, Pasaway. kasi kumbaga may magtatanong sa atin. Kasi itong sinasabi ni Pablo, napaka-weirdo din ng talatang to, no? Sabi niya kasi rito, mga kapatid, ang nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, iniisip natin na, tika pastor, bakit yung kasalanan ni Adan, kasalanan ko rin? Di ba napansin nyo? Di ba si Adan na naman ang nagkasala? Oo. Sino pong nadamay? Lahat. Di ba, no? Sinasabi ni Pablo dito na totoo na si Adan lang yung nagkasala. Kaya lang kayo, sabi ni Pablo, Lahat. mga apo kayo ni Adan. Galing kayo kay Adan lahat. Ibig sabihin, yung kasalanan natin, nung ating unang magulang, damay tayo. Parang walang pinagkaiba ngayon, di ba? Binigyan ko kayo ng idea na pag ang presidente natin ang nagkasala, damay tayo. Di ba, tita? Kasi bakit? Kasi si Pangulong Marcos, siya ang ating head. Nakita nyo po? Siya yung ating pinuno. Si Adan ang pinuno natin. Sumuway sa Diyos. Kaya kung ano yung ginagawa ng pinuno, ginagawa ng ninoti. Ano, tita? Sige nga. Mga anak. Tama. Parang like father, Like father. like son. No, lahat, kung ano yung naging kasalanan tuloy ng ating pinakapuno, damay tayo. Kasi yung ginagawa niya, ginagawa din natin. Di ba? Sumuway si Adan sa Diyos, si Eva at Adan, ganun din tayo. Di ba, no? So, ayaw ba natin yon, pero yun ang naging ganon. Kaya nga, sabi ng Diyos, dahil dyan, sabi ng Diyos, umasa kayo na ako ang magliligtas. Amen po ba? Amen. Diyos ang magliligtas. Kaya mga kapatid, basahin natin yung 21, tinan nyo pong sabi, ang buong nilalang naman ay magiging malaya. Yung pala, no? Meron palang pangako ang Diyos. Ano po yun, pastor? Ang pangako ng Diyos, palalayain niya rin tayo sa kabulukan na to. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin po, posible pala tito na maalis ang korupsyon,
maalis ang kasamaan ng puso natin at maalis ang kamatayan. Maaalis lahat ng masama. No? So, maganda ho ba yun? Ganda. Maganda, no? Kasi, ibig sabihin, tita, pag wala ng kamatayan, wala ng corruption, wala ng kasalanan, ibig sabihin po, sa pagsasama-sama natin na to, naniniwala ba kayo? Habang buhay tayong magkakasama, tita, walang namamatay sa atin. Masaya! Gusto nyo ba masaya tayo magpawalang hanggan? Masaya. Sa piling po ng Diyos mangyari yun, mga kapatid. So, dito, tita, pansamantala sa lupa, nakakaranas tayo ng corruption, ano? Oo. At nakakaranas tayo ng pagluha kasi mga kapatid, lahat ng bagay sa mundo nagtatapos. Tama ho ba? May katapusan lahat, pera, buhay, lahat tayo nagtatapos. Kaya nga pinakikita sa atin na ang tao hindi makita yun na masyado tayong umaasa sa mundong ito. Di ba sabi nga ng Bible, babaguhin nga ng Diyos to eh. Bakit ka aasa sa mundong ito na bulok na to? Kumbaga ito sabi ng Diyos, wag din natin sabihin na, ay bulok na pala ang mundo, pastor. Pwede ko nang dumihan? Hindi ganon. Mali pa rin. Kaya nga ang sabi ng Bible, mahal niya ang mundo, pero hindi ibig sabihin sirain natin ang mundo. Ang gusto ng Diyos, makita natin na ang numero unong gumagawa kung bakit ang mundo ay nagdurusa dahil din sa atin. Amen ba ron? Amen. Tayo rin yun. Kaya huwag mong sabihin na, ay ang mundo pala, bulok, kurap pala. So ibig sabihin, magiging kurap na lang din ako. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos doon. Ang ibig sabihin ng Diyos, kayo ang may kagagawan. Kung bakit ang mundong ito ay nandito sa korupsyon. Kayo, ang tao ang nasa atin ang sisi. Bakit, pastor? Sino bang pinamahalan ng Diyos sa mundo? Sige, sino po? Tayo. Tao. Di ba? Kaya wag nating sabihin, ay dudumihan ko na lang ang mundo, ay wala na lang akong gagawin. Total naman, ang mundong ito lilipulin pala ng Diyos to. Mali. Kasi ganito yan. Tingnan nyo sa Bible nang iligtas ng Diyos sila Noe, ninipol ba niya ang mundo? Opo. Oh, yes. Di ba? Pero tanong, matapos siyang lipulin, sino rin yung pamilya na pinabalik niya para ang tao ay lumaganap, ang tao ay dumami? Sinong pamilya din? Sino din po? Di ba sila Noe din? Oo. So ibig sabihin, sila Noe din pala ang pinamahala sa mundo pagkatapos ng dilubyo. Di ba? So ganun din mga kapatid ang mga anak niya. No, kapag tayo po ay nasa Diyos, ang mundo pong ito, sabi nga ng Biblia sa atin, babaguhin. Kasama tayo. Pero hindi po ibig sabihin, ilalayo ka na sa mundo. Hindi mga kapatid. Di ba sa langit ka mapupunta pag namatay ka na born again o nagsisi ka sa kasalanan at tinanggap mo si Jesus? Tama mo ba? Pupunta ka sa langit. Pero hindi ibig sabihin, Tito, na lagi kang nasa langit. Di ba? Babalik ka uli. Di ba, no? We will return. Mga kapatid, no? Pastor, anong gagawin natin? Siyempre, sabi ng Panginoon, kailangan pagharian natin tong mundo na to. Kailangan tayong makabalik uli. Ganon yun. So, ibig sabihin sa langit, pansamantala muna tayo doon. Maganda talaga doon Ako mahirap na magsalita, no? Pero ang langit, ang pinakamagandang lugar sa lahat ng lugar na ini-imagine natin. Yun ang totoo, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible dito, ang mga anak po ng Diyos, doon ang tungo natin, di ba, sa langit? Pero mga kapatid, huwag kayong ma-offend sa sasabihin ko. Well, doon tayo nakatutok, di ba? Sa langit talaga, kasi gusto ng Diyos yun Tumutok ka sa langit, pero pagdating mo sa langit, pagkaraan ng Armageddon, yung sinasabi na huling paghuhukom ng lahat ng bagay, pababalikin ka pa rin ng Diyos dito. Balik tayo, kasi mga kapatid, gusto ng Diyos, huwag pabayaan tong mundo. Di ba? So mga kapatid, sa gabing ito, no? Itong Romans 8 ay maganda ang Romans 8 kasi pinakikita ng Romans 8 sa atin na ang kabulukan ng lahat ng nilalang ay matatapos. So, magiging masaya tayong lahat. So mga kapatid, dahil dyan, kailangan tayo magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi po, yun ang gusto ng Diyos. Habang humihinga ka sa mundong ito, huwag kang titigil maglingkod. Kailangan mga kapatid, manatili ka. Kailangan hanggang kamatayan maglingkod ka. Yun po yun. Huwag kang bibitaw. Dahil mga kapatid, naniniwala tayo na kung makakabitaw ka man, baka ikaw lang nakakapit sa Diyos, ang Diyos hindi nakakapit sa iyo. Pero ako naniniwala, ang mga anak ng Diyos, nakakapit ang Diyos sa kanila. Amen. Amen. Di ba? Hawak ka ng Diyos. At pag hinawakan ka ng Diyos, hindi ka makakabitaw. Kasi hawak ka niya. So mga kapatid, salamat sa Diyos kasi ang Diyos ang may akda ng kaligtasan natin. Hindi tayo mga kapatid pala, no? Akala natin tayo Ang Diyos ang may akda ng kaligtasan natin. Kaya sabihin natin mga kapatid, purihin ang Diyos. Praise God, no? Dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Dito na nakita natin sa Romans 8. Mag-pray tayo mga kapatid. Dakilang Ama,
Totoo na binabaliwala namin. May panahon ang inyong salita, ang inyong mga aral. Hindi namin nakikita ang value, ang worth ng salita nyo. Pero, Panginoon, kung amin pong uunawain, Ama, ang kahulugan ng kaligtasan, napakalawak dahil nakita namin, hindi nyo lang pala kami iniligtas dahil mula sa aming takot na hindi kami mapunta ng tinatawag naming Hades o impyerno, kundi dahil gusto nyo po kaming magkaroon din ng kaligtasan higit sa lahat mula sa kasalanan. Mula po sa kadilimang bumabalot sa kalikasan namin. Gusto nyo po, dakilang Ama, na mabago kami at naniniwala kami, dakilang Ama, na kayo lang ang may kapangyarihang gawin ito. Gayon pa man, ginagawa nyo rin kaming responsable sa aming mga sarili. Na kami po ay maging mga responsableng katiwala. Na kami, dakilang Ama, ay umasa palagi sa inyong biyaya. Ito ang sabi nyo sa amin. Kami ay iniligtas nyo sa pag-asa. You save us in hope. Ibig sabihin po, may gagawin pa kayo mga dakilang bagay. Hindi lang dahil tinanggap namin kayo, kundi dahil tinanggap nyo kami. At napakalawak po ng pagtanggap na ito sapagkat galing ito sa biyaya nyo. Kaya nawa dakilang Ama, ngayong gabi, paunawan nyo sa amin ang kagandahan ng salitang ito na iniligtas nyo kami sa pag-asa. Ibig sabihin po, kailangan kaming umasa pa dahil kayo po, o Diyos, ang tunay na pag-asa ng tao. Kayo ang tunay na pag-asa namin. Para itong mundong ito ay gumaling, ang buhay namin ay gumaling, at ang lahat ng tao po ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi kaya ng taong mamuhay sa sarili niya. Yun ang totoo, dakilang Ama. Hindi namin kakayanin dahil kaming mga tao po, nandito, ang puso namin ay puno ng kasalanan. Na kung wala ang inyong espiritu sa amin, tunay dakilang Ama, iisipin lamang namin ang aming mga sarili. Pagpalain niyo mga kapatid na binigyan niyo po ng gabay ng banal na espiritu. Dito po sa De La Costa, sangbayanan ng Tita Virgie, ang mga tinawag niyo po dito sa Caloocan, tulad po ng Tita Sol, at Tito Edgar, at sa marami pa naming kapatid, dakilang Ama, na naniniwala po kami na mahalaga po na lagi kaming manalangin na mahabag kayo sa amin. Kahabagan nyo kami. Kailangan namin ng inyong gabay upang kami po ay manatili sa biyaya. Salamat Ama ngayong gabi. Samahan nyo kami. Samahan nyo ang mga kapatid na ang kapayapaan nyo sumaamin sa magdamag na ito. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Sa atin pong pagkakaloob mga kapatid, awitin natin ang Seek Ye First the Kingdom of God and His Righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Dakilang Ama, yung mga ipinagkaloob po ng mga kapatid ay patuloy nyo pong basbasan, pagpalain. At patuloy kami maging tapat sa lahat ng biyaya na binibigay nyo sa amin dahil wala kaming pagmamayari sa mundong ito. Dalangin namin ngayong gabi, dakilang Ama, ang mga kapatid, kanina po, pagalingin nyo sa lahat ng karamdaman, tulad ni Tita Virgie, na baka po tumaas yung kanyang blood sugar kung hindi po siya mag-iingat. Napakahirap, dakilang Ama, na ang aming mga katawan po ay may corruption kaya nagkakasakit po, pero isustain nyo po ng biyaya ang buhay ng Tita Virgie, ang kanya pong kalagayan,
at para makasama po namin siya. Dakilang Ama, bigyan niyo siya ng karunungan, self-control, ang mga biyayang kailangan niya, pagkaloob niyo po sa kanya. Dakilang Ama, ganun din po sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon, ano man po ang kanilang pinagkakaabalahan, magpahayag kayo sa kanila, Dakilang Ama. At ngayong gabi po, ang inyong biyaya ay sumaamin, kayo na Diyos na tumawag sa amin upang kami po ay makakilala sa inyong anak. Sumaamin nawa, Dakilang Ama, ang inyong habag, ang inyong mga awa, ngayon at hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, upang ang mga bansa ay baguhin, dumaan sa kahatulan, at upang mabago ang lahat ng bagay. Magagawa nyo ito sapagkat kayo po ang may likha ng lahat. Nawa po, magkaroon kami ng banal na takot, at kayo po ang paglingkuran namin. At Dakilang Ama, samahan nyo kami patuloy hanggang sa pagbabalik ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Amen at amen. 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 Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Po. Happy midweek po sa ating lahat. Hallelujah. God bless.